Magandang araw mga ka-NR. Welcome back dito sa ating channel. Meron po tayong assignment at ang assignment nito ay patungkol sa kung paano ayusin yung sirang tester. Yung brand po natin ay Sanwa. Japan made po ito. At nagkaroon po ito ng sira. Ang sira ito po yun. Ayan, nakatutok po yan sa continuity. Lahat to puro continuity, pero dyan na lang sa times 100. Hindi siya gumalaw mga ka-NR. Ibig sabihin may depektoso to kahit ilipat natin po ng resistance, wala. So mga ka-NR, ang kadalasan na sira nito, ito ay dahil sa maling pagka-set up ng mga resistance natin. So kahit ma-set up mo ito ng hindi tama at magkukunik ka ng mga kumbaga pyesa, pati nga sa pyesa, pero medyo maagapan yun kasi maliit lang yung resistance niya. Pero kung sakasakali ang dahilan ng pagkasira nito ay dahil sa malaking voltahe, ay posible sa electrical, ay mayari kasi nito ay electrical, electricity po yung kanyang trabaho. So hula ko, hindi niya namalayan na i-set up sa alternating current going to 250 volts. Siguro ang diretsuhan niyang isinaksakto sa voltage habang hindi niya tinitest or sineset up yung resistance. So kunwari sasaksak ko ito sa outlet. Alam naman natin ang outlet dito is 230 to something 240 to 250 volts. At sa kung sakasakali nagmamadali ako, diretsuhan kong isinaksakto habang nakalimutan kong i-set up yung resistance settings. Dapat before ko isaksak ito sa 230 volts, kailangan nagka-set up na ito sa 250 volts na alternating current voltage natin or ACV. Pag hindi ko yun nagawa, sira po ang tester natin. Kaya ito po yung nangyayari. Nasira siya kasi mali yung pagka-set up ng resistance value. So paano po itong muling ayusin? So ganito po yan. Bawat appliances, maski sa gadget, sa cellphone, meron pong nilagay na mga voltage resistance, kumbaga, or tinatawag nating mga fuse. Yung sa cellphone po, meron pong fuse din yan, napakaliit po din. Sa mga appliances, meron din pong fuse. Pati yung tester merong fuse, yung panel board, yung breaker, lahat po may fuse. Ang purpose po ng fuse ay para po agapan yung malakas na voltage na hindi makapasok ng direkta sa sisirain yung mga pyesa. So kung may voltage na papasok man, ang unang masisira itong tinatawag nating si fuse. Pag maputol yung maliit na wirings nitong fuse, automatic makukundim yung electricity or yung voltahe na hindi na niya po pwedeng sirain yung iba pang mga components ng appliances
or pati dito. Sa hula ko lang, hindi nasira yung mga components nito. Bakit? Kasi ang unang masisira pag may malakas na voltahe na nakapasok, itong si fuse yung unang sisirain. Kaya tunghayan natin, makikita natin na siya yung nasisira talaga. Buksan na natin. Japan po ito. Ayan. Japan. Tokyo, Japan. Original po ito. Siguro mga nasa 2.5 plus to. Depende sa tindahan. So, ayan po. So, physically po, pag nag-check tayo, bago natin i-test yung pinaka-component, kahit di tayo gumamit ng tester, check natin yung visibility or yung physical diagnostic. Check natin yung battery kung okay pa ba ito. Makukuha yan, iti-test natin. Maliban dun, yung mga wiring, pag maputol yan, madali mo yung malaman na dyan yung troubleshooting diagnostic solution. So, lahat ng mga visible items, component na makikita lang sa mata, ay ma-fix mo yan yung sira. Pero pagdating sa invisible diagnostic, kailangan na natin ng tester kasi hindi na natin nakikita yung value nito or yung capacitance, kumbaga pag capacitor, pag resistor, yung mga resistance niya. So eto, hindi natin nakikita, pero pag tanawin natin ng maayos, makikita natin kung mapuputol to kasi mayroong maliit na wirings to dito, maliit na sinulit katulad ng buhok kanipis. So ito, pwede itong i-tester. Malalaman natin pag i-tester natin itong dalawa to, pag gumalaw, pumapalo yung multimeter natin, ito sira na to, automatic connected pa yung wirings nito, hindi pa putol. Pero gaya ng sinabi ko, bago tayo gumamit ng tester, makikita natin yung defectoso mismo by physical or visibility troubleshooting. So ito po yung nangyari. Sa puntong ito, wala na pong metal. Ito. Ibig sabihin yan, wala nang nakakonektang metal dito, pati dito meron, pero dito wala. Ibig sabihin, wala nang contact or may nagkakaroon na ng loose contact. Ito may metal. Ito may metal. Dapat magkadikit to. Magkahiwalay kasi may purpose yan. Pag magkadikit yan, interconnected na po yung linya. Dadaloy po automatically. Ayan nangyari. Kahit i-ano po ito mga ka-inar, ganito sana yan, dugtong sana yan kasi yung wiring dyan nakadugtong din sa dalawang metal na ito. Nakadugtong yung dalawang metal. Ang problema kasi sa malakas na voltahe, dahil na rin sa maling setup ng ating pointer sa setup ng multimeter, yan nangyari sa malakas na voltahe, posibleng mabasag to, posibleng mangitim-ngitim to, or pinaka basic is sasabog to ng ganyan, ihiwalay yan. So sa visibility na nakita natin, natanggal na to. So ibig sabihin, pinupush ng malaking voltahe talaga. So ibig sabihin, nakukondim o nagkakaroon na ng loose contact yung ating fuse. So automatically, kailangan po nating i-replace itong fuse na ito. Paalala, sa pagpalit ng fuse, meron naka-indicate dito anong numero ng fuse. Ayan. If, ibig sabihin
fuse yan. Anong numero? Anong value? 0.5. Kasi si 0.5, yan yung katumbas na ratings upang matumbasan niya yung hila or yung push ng 250 volts. Minimum sa Pilipinas, usually 230. Kaya nilagyan ng 250 extension yan. Kumbaga 230, pag lumampas pa ng 10%, edi may extension, may allowance pa siyang 10%. So, kakayanin pa niya yung voltahe. Paano pag mag 260 volts? Imposible na yan. Kadalasan nandun na yan sa planta. Malaking voltahe na yun doon. Pero pag dito lang sa residential or mapa-building, ito, pwede yan to, 250 volts. But usually, 220 to 230 volts, something like that. So ito, anong fuse value yung ipapalit natin? 0.5. So palitan natin. So ito po yung fuse na papalit natin. Medyo di na makita, pero ako dito kitang kita ko po 0.5 amperes yung fuse na ito mismo. Ayan po, medyo di na nyo makikita, pero 0.5 amperes po ito. Ilalagay natin dito. Wala pong problema, magkabaliktad-baliktad po ito kasi wala po itong polarity. Walang negative positive po ito. Kasi continuity lang po ito Continuity lang po ito. Hindi po ito katulad ng mga components na hindi dapat magkabaliktad. May iba din, okay lang, pero may iba dapat saan yun si positive, doon talaga. Kaya kung electronics ka o anong medium of troubleshooting ka, kadalasan sa PCB board mayroong nilalagay na mga sinyales na dyan yung si positive at dyan yung si negative. Yung iba inaangat nila yung legs nito, yung iba pinapa-upo talaga nila. So may indication yan, may meaning yan. Pag board naman yung titingnan mo, minsan may nilalagay silang kung baga circular, hinahati nila yung circle, tapos yung kabila nilagyan nila ng parang nakaslas-las yun. Tapos yung kabila wala na nila. So ibig sabihin may polarity involvement po yun. So tuloy na po tayo. Ito na po yung bago, 0.5 amperes. Wala pong polarity yan kasi continuity lang yan. Pag maputol yan, wala nang continuity. So ang fuse, madaling sabi, continuity lang po yan. At sa ibang purpose, siya po ay nag-i-interrupt ng malakas na ratings ng amperahe. No? So according dito, mayroon itong 300 amperes ratings. Pero itong fuse 0.5 amperes. Pero yung kakayanin niya ang voltahe, kakayanin niya yung 250 volts. Pero pag masumraan po yung lakas sa 260, baka sisirain niya ito. Sa ibang paraan din, pag mali yung pagka-set up dito po, mali yung pagka-set up dito sana 250, tapos dito na set up, masisira po yung fuse niyo. Bakit? Kasi mali yung pagka-set up. Kasi yung needed niya na settings is 250 volts, kagaya nito 250 volts. So ayan, dikit na natin. At ngayon ititest natin kung talagang ito ba talaga. Kanina hindi ito gumalaw at
may ebidensya dahil eto, wasak sabog. Wala ngang itim pero halatang halata na putol, disconnected. May wire po yan, yan o. Yung wire dugtong sana dito sa metal, kaso nasira na, yan, na disconnected. Eto, ididikit na natin yung mga test point nya. Ito yung dalawang test point, nakasit up na po yan sa times 100 kahit alin dyan. So eto, tingnan natin. Yun, lakas ng palo. Ibig sabihin, ang dahilan si fuse talaga. Correct na yung hinala natin by what? Physical troubleshooting or diagnostic. Ito yung internal diagnostic tester. Yung external or visibility physical, ito yung may hinala tayo na ito, pinaprove dito, edi tama lahat yung hinala natin. So balikan natin, di ba? Sinabi ko na yun ang dahilan. Pag ibalik natin to, hindi na ito gagalaw, automatic. Pero dyan na yan. So paano? Hanggang sa muli mga ka-NR, stay tuned.